Tara, ipapakita ko po sa inyo ang pagbili namin ng sasakyan. At nabudol ko nga si Habi na bumili na nga rin ng sasakyan ngayon. Actually, naghanap talaga kami ng replacement ng sasakyan. Just in case sa mga nakapanood po ng mga shinare ko kung magkano na rin yung nagastos namin dun sa previous naming sasakyan. At marami na nga din naging major issue and then repairs doon. And then sinabihan na rin kami ng mechanic na talagang hindi na siya good para sa road. Just in case curious din kayo paano bumili ng sasakyan dito sa Amerika, so nakapag-research na ako at na-compare yung mga estimate prices. Lahat po yun ay available through online. And then kay Habi ko nga din nalaman na pwede palang i-drive test yung mga kotse dito. So kung sino man yung magdadrive ng sasakyan, kukuha lang sila ng copy or ipotocopy lang nila yung driver's license nyo. And then, ibigay lang nila sa inyo yung susi and then ituturo nila kung saan siya nakapark. It's either sasamahan ka nila or hayaan lang nila kayo mag-drive since within the area lang kayo or building magdadrive. I think sa ibang dealership, isahayaan ka nilang mag-drive outside their premises. So ito nga, check namin itong Toyota Corolla 2024. Ang dami na nga talagang update sa mga sasakyan. Pati yung ilaw nila is like daylight na yung color. Hindi na siya yung yellow. Then yung nasa middle niya, may green color is yun yung SOS when in case of emergency. Yun yung button na ipapush nyo para makakuha kayo ng signal or tawag. And then ito, check namin yung side ng passenger seat. Kung pansin nyo, meron na siyang charger dito sa may passenger seat. Meron din dyan sa middle box na 12 volts and Type-C. So pansin ko, puro Type-C. And then, meron din silang cup holders sa may center din. And then, meron na silang hook dito para sa baby car seat. And then, ito na maitsura ng trunk sa likod. Diyan naman ilalagay yung iba mong gamit. And then, nandyan din yung mga spare tires sa ilalim niyan. Yung white na brand new. And then yung next is itong certified pre-owned car. Model nito is yung 2016 na RAV4. Since yung previous car namin is SUV, so pinagpilian namin kung magsesedan ba kami or gusto pa rin talaga namin mag-SUV type. So ito palang RAV4 is push button na siya. So first time kong makakapag-drive ng push button na sasakyan. Since napanood ko naman siya kung paano siya i-on, so, apakan nyo lang yung brake and then push nyo lang yung engine start. Kasi kapag hindi nyo napakan yung brake is yung accessories lang yung mag-open dito. So, same lang din siya once na nag-run na siya. Since SUV type nga siya, marami talaga siyang mga buttons or mga functions na pwede nyong gawin. And then, based sa research ko, talagang standard na sa mga latest na mga sasakyan, yung may touchscreen or ganitong screen sa my middle. Para pwede nyo i-connect yung phones nyo through Bluetooth, Android or iOS phone, pwede. And then, kay Habi ko rin nalaman na yung certified pre-owned and then yung used card is magkaiba. Based din sa official website ng Toyota, kapag certified pre-owned yung bibilin mo, it's like yung mga warranties and then mga benefits, it's like the same like a brand new. And then talagang dumaan sa kanila ng major check-up. Meron din sa website nila yung Carfax. Doon yung makikita lahat ng history kung galing ba siya ng rental or personal vehicle. Recommended pa rin ng mga agent kahit certified pre-owned na siya, is kunin natin is yung mga personal vehicle. Then i-check nyo lang yung vehicle repair history and then yung car miles. So, going back, ito, as you can see, meron din silang charger sa may gitna. Yung Toyota Corolla, meron din yan sa gitna yung 12 volts and then yung Type-C. Then, dito sa passenger seat, nabeben siya kung meron kayong mga furnitures na ilalagay. And then, meron din AC or aircon. And then, after nyo nang mag-drive test, then you can discuss it to your agent. Then, tatanungin ka nila kung magpa-finance ka or babayad ka ng cash or meron ka bang down payment na ibibigay. And then, ito yung sample computation and breakdown. So, yung selling price is nag-start ng 22,000 plus. O kung i-base natin sa 55 pesos, so nasa 1.2 million pesos. At hindi pa yun natatapos doon, meron pa yung mga extra fees like yung mga tires and wheels, and then yung documentation fee,
and then yung car registration, at iba pa kung gusto nyo mag-avail ng lifetime oil change. And then, ito yung pinakita ko sa kanila na na-receive ko from their office. Originally kasi, 2 years lang yung binibigay nilang Toyota Care Plus. And then, ito, may lifetime car washes, means forever. So, pwede ka magpa-car wash every month ng 3 beses. So, per agent yan yung ipapakita. And then, yung receipt ay nasa flash drive na ibibigay. Then, bibigyan din kayo ng physical documents ng mga naging agreement nyo. After nyo ma-discuss lahat ng mga offers and then yung mga inclusions, and then kung nakapagtawaran na rin kayo, so mag-start na kayong mag-fill out ng documents and who will be in the papers. At don't forget to put this on your car insurance. At ito na, turn over na sa amin. 5 miles ang starting. Then may pinabide na silang temporary plate number. And then meron na rin silang all-weather floor mats. And then in less than a month, kailangan yung bumalik sa kanila once na naka-receive kayo na okay na yung car registrations. So good for 4 years yung car registration and 5 years sa car inspection. At ito na nga, at nag-explore na tayo kung ano man mga laman nito. We're thankful kami at isa na namang pangarap ang natupad. If curious din kayo sa mga bagay-bagay dito sa Amerika like me, please don't forget to follow me and subscribe. Thank you for watching!